Ng mga taong nandito ngayon, sinasabi kung gaano kami ng kapatid ko na si Gwen, kung gaano kami kamahal ni nanay. Ganong kalaki yung puso niya na sobra niya kaming minahal. Pero kahit lahat ng pagmamahal na ibigay niya sa amin, naging posible pa rin na magkaroon siya ng malaking matira para sa inyong lahat. Nakatakda ng ihahatid sa kanyang huling hantungan ang pumanaw na veteran actress na si Jacqueline Jose. Halina't sabay-sabay nating panuurin at alamin ang videong ito na tiyak magpapatuloy rin ng inyong mga luha. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Hindi napigilan ni Andy Aguinman na mapaluha matapos ang madamdaming pagpupugay ni Coco Martin sa yumaong ina na si Jacqueline Jose na malaki raw ang puso para sa pamilya at mga katrabaho. Bahagi ito ng special tribute ng ABS-CBN, partikular na ang grupong bumuo ng FPJ's Batang Quiapo para sa namayapang veteranang aktres. Lubos ang pasasalamat ni Andy matapos ang higit kumulang 1 oras na programa kung saan kabilang sa mga nag-alay ng madamdaming pagkanta sina Chacha Padilla. Pagkatapos ay humarap si Andy para magpaabot ng maiksing mensahe. Sinabi ni Andy na naantig ang kanyang damdamin at lubos ang pasasalamat niya sa nagmamahal sa inang si Jacqueline Jose. Humihikbing pahayag niya, "Maraming salamat sa pagdalaw niyong lahat para makiramay sa pagkawala ng aking nanay. Di ko ma-explain kung paano yung simple na alam ko rin lahat ng mga tao dito. Sinabi kung gaano kami ng kapatid ko na si Gwen, kung gaano kami kamahal ni nanay." Pagtukoy niya sa pagtratong kapamilya ni Jacqueline sa mga katrabaho nito, mayroon din siya para sa inyo. Dagdag niya, gaano kalaki yung puso niya na sobra. Ramdam sa garalgal na boses ni Andy at pagputol-putol niyang salita na puno siya ng halo-halong emosyon sa biglaang pagpanaw ng ina. Naluluha pa ring pagpatuloy niya. She dedicated her lifetime and my brother. She also dedicated her whole life to her craft. She's been so passionate about it. Alam ko na sobrang saya niya na malaman na lahat kayong mahal niya, minamahal din siya. Maraming salamat po. Samantala si Coco Martin at lead star ng Batang Quiapo ang tumayong representative ng Kapamilya Channel para magbigay ng eulogy para kay Jacqueline. Madamdami ng paglarawan ni Coco mula sa hindi matatawarang kontribusyon ni Jacqueline sa pelikula at telebisyon hanggang sa pagmamahal ng aktres para sa mga katrabahong naging malapit na kaibigan na rin ito. Ayon kay Coco, anak na ang turing sa kanya ni Jacqueline at nagsilbi rin daw siyang confidante ng aktres sa mga saloobin nito sa trabaho at pamilya. Noon lang February 28 ay nakapag-taping pa si Jacqueline at doon sila huling beses na nagkita at nagkausap ni Coco Martin. Siya po ang dahilan kung ba't nandito po ako ngayon sa ABS-CBN. Si Jacqueline Jose rin po ang kauna-unahang artista na sumuporta po sa akin sa unang-unang pelikula ko po na Masahista. Siya rin po ang dahilan na kung bakit ako napasok sa ABS-CBN. Yung may eksena siya doon na kinukunan niya na si Bubbles, lalaya na. Bigla siya umiyak. Tapos nagde-direct sa akin si Direk Kevin. Sabi niya, Tita Jane, parang masyadong iba yata yung bigay. Sabi niya, kasi nalulungkot na ako eh. Kasi isa-isa nang nawawala yung mga karakter, aalis na sa kulungan. Tapos nung gabi, after nung show sa Baguio, siya rin yung pinagkukwentuhan namin habang ipapahinga kami. Yung pala, hindi namin alam na may nangyari na pala. Kinuwento niya sa akin doon kung gaano niya kamahal ang kanyang mga anak. Sobra. Kaya nga sabi ko, ang swerte ng mga anak niya kasi kung alam lang nila kung gaano sila kamahal nung nanay. Alam mo, sabi ko nga, yung utang na loob ko kasi kay Mami Jane, siya ang dahilan kung ba't ako nandito eh. Kung ba't ako nasa ABS. Kung bakit lahat nangyari sa buhay ko. Siya ang kauna-unang artista na nakasama ko sa indie films ko, Masahista. Siya ang nag-convince sa akin na pumasok sa TV, sa ABS-CBN. Kasi sabi ko nga ilang beses ako nakatikim ng rejection dun sa ABS eh. Tapos siya nagsabi sa akin, nandun kami sa Cancun Festival na sige na po, pagbigyan mo lang ako, tanggapin mo na yung project ni Andoy, ni Direk Andoy na yun. Sabi niya para sa akin. Kaya ako tinanggap yung Ligaw na Bulaklak. And then after that, nagdire-diretso na itong
career ko sa ABS. Tapos nung ginawa ko yung Panday, kauna-una dinarap yung pelikula, siya yung nilapitan ko para makasama. Tapos hindi siya nagpabayad sa akin doon. Alam mo yung sobrang na-appreciate ko siya bilang nanay. Na talagang hindi lang katrabaho, yung alam ko at ramdam na ramdam ko na mahal niya ako. Hanggang sa nakatrabaho ko siya nitong huli niya sa Love You With An Accent kami ni Joe. Tapos kinukwento ko sa kanya yung plano ko dito sa Batang Quiapo. That time nasa kabilang network pa siya. Excited siya na sana makapasok siya. Nung natapos siya sa kabilang network, kinuha ko siya para dito sa Batang Quiapo. Sobrang siya excited. Natutuwa ako kasi naramdaman niya, na-appreciate niya yung pagmamahal at respeto na naming lahat bilang artista at ano. Kaya nakikita namin yung kung gaano siya kaligaya dito sa show. Pero sobrang galing naman talaga. Ano nang mangyayari sa character niya? Kasi yun ang pinag-uusapan ngayon na parang mabubuhay ko ba daw yan? Ano, nabuhay siya eh. Nabuhay siya yung character niya. Pero hindi pa namin alam kung ano talaga yung gagawin namin. Kung paano namin babaliin yung kwento. Sabi ko nga, ang ano sa interview natin, alam mo sa paggawa ng soap opera, ang dami nangyari, mga unexpected na mga Pero sabi ko nga, magagawa natin ng paraan. Ngayon lang talaga pinoproseso pa namin ito nangyari. Di ba flashback na sa akin ko ngayon? Parang nadinig pa lang sa mga. Sobra. Nag-i-start ko rin mo first film ko hanggang ngayon, 2004. Hanggang ngayon talaga. Ano lang ang comment mo nung sinabi niya sa interview na nakumpleto na ang career niya bilang artista dahil sa Masarap yung pakiramdam. Napakasarap sa pakiramdam kasi sobrang ko siyang nire-respeto, sobrang paghanga ako sa kanya bilang napakahusay na artista at yung makatrabaho ulit ako at yung suporta at pagmamahal yung binibigay niya sa akin. At lalo na yung performance na ipinakita niya dito sa Batang Quiapo. Napaka-bless ko na magkaroon ako ng isang kaibigan, nanay at katrabaho. Sa Dreamscape at sa ABS-CBN sa gabi ito at sa pagdalaw ninyong lahat para makiramay sa pagkawala ng aking nanay. Hindi ko po ma-explain kung paano nagiging posible na alam ko rin lahat ng mga taong nandito ngayon sinasabi kung gaano kami ng kapatid ko na si Gwen, kung gaano kami kamahal ni nanay. Ganong kalaki yung puso niya na sobra niya kaming minahal. Pero kahit lahat ng pagmamahal na ibigay niya sa amin, naging posible pa rin na magkaroon siya ng malaking matira para sa inyong lahat. Besides dedicating her life to me and my brother, she also dedicated her whole life to her craft. She's been so passionate about it. Mahal na mahal niya rin kayong lahat. Alam ko na sobrang saya niya na malaman na lahat kayong minamahal niya. Minamahal din siya. Maraming salamat.